Mga Lods, magandang araw sa inyo. By the way, ito nga pala yung Austin Reeves 1 by Rigorer. So mga Lods, kung matatandaan nyo, ang una kong nireview sa Rigorer is Sniper 2.0. And the reason why is, according sa may research ko, mas ginamit niya yun nung playoffs noong 2023. So maganda naging performance niya ron. Pero according din sa research ko mga Lods, etong sapatos na to ay almost perfect daw. For some reviewers, for some critics, yun nga daw, almost perfect daw to. So inalam ko, paano nila nasabing almost perfect? Talagang naganap ako sa mga comment section, sa mga nagre-review. And then meron ako nalaman na ang Austin Reeves 1 pala ay nagkaroon ng dalawang version. So yung unang version, Lods, is meron siyang silicone dito, okay? So parang anti-slip yun eh. Ito yung pangalawang version, wala siyang silicone dito. Pagkatapos, Lods, yung insole niya is mas ginawang manipis. Kasi yung insole na nauna is parang meron siyang bilog dito, parang heel pad ang dating. So ngayon, bakit nga ba sa version 2 is tinanggal nila yon at mas ginawa nilang mas manipis ng konti ito? So Lods, ang isa sa mga dahilan daw is yung silicone daw kasi minsan ay sumasabit sa medyas. E nangyayari, yung sapatos at yung medyas ang parang nagiging isa. Pagkatapos kumakaskas yung socks doon sa may Achilles. So nangyayari, nagkakapaltos daw yata minsan. So isa yun sa nagiging problema minsan. Pagkatapos, yung heel pad naman daw is parang nasasayang yung stability ng heel neto kasi napaka-stable ng heel neto, Lods. Tinan nyo yung engineering niya. So mamaya ipapaliwanag ko yan. So ang nangyari, Lods, sa sobrang kagustuhan nila maging perfecto, yung dalawang merong konting puna is binago nila. So ang nangyari, Lods, eto pa rin yung AR1 pero version 2. Yun lang mga Lods, hindi na ganong binabanggit ni Rigorer na meron silang version 2 sa AR1. Basta ang ginawa nila is naglabas na lang sila neto. So mga Lods, paano nga ba nila nasabi na almost perfecto? So umpisahan natin, Lods, yung sa traction. So yung traction nito, Lods, kung maalala nyo, di ba si Kobe merong ganitong sapatos? And yung parang footprints, di ba? So ang ginawa naman nila rito, Lods, hindi na nila inisa-isa yung daliri. Pero parang ganun pa rin, parang medyo pagka-footprints pa rin yung dating. So, isa to sa mga traction na nagustuhan ko sa mga Kobe's. Kasi, alam mo yung kahit saan ka magpunta, parang kapit na kapit yung swelas mo. Kasi alam mo yung ridges ng paa, yung ridges ng footprints yung yung traction mo eh. And alam niyo naman, Lods, walang ibang pinakamagandang creation kundi yung human body. And the reason why meron tayo ridges dyan is para sa traction natin, di ba? So para gawin mo yun sa rubber, napakaganda ng traction nito. And medyo sinubukan ko ng konti, Lods, napapansin ko, kahit na medyo malikabok siya, hindi siya basta-basta nagpipick up ng dust. Pagkatapos, Lods, yung sinasabi ko nga, okay, eto, Lods, so, sa mga architect and engineers, alam nila na etong ganitong klase ng ng engineering is napaka-stable. So nangyayari kasi rito, Lods, pag ito nadidiinan, yung space na to is parang medyo merong konting inward action, which is nagiging parang triangle yung puwersa ng force, di ba? So nangyayari, Lods, nagiging stable. Isipin niyo, Lods, triangle, di ba? So stable na stable siya magkabila. Tapos sasamahan pa ng TPU dito, di ba? So yun, Lods, kaya ang ginawa nila, tinanggal nila yung foam dito, yung heel pad, para hindi masayang yung feeling ng stable doon sa heel. Kaya, Lods, napaka-stable ng heel nito. Napakagaling, Lods. First time ako nakita ng ganitong engineering sa sapatos. Pagkatapos, Lods, siyempre nag-TPU din sila rito. Pagkatapos yung EVA nila, pinapunta nila rito hanggang dito. Yung EVA, Lods, short term yun, scientific name yun, para doon sa materials na ginagamit nila rito. So yan, tapos sinamahan nila ng TPU. So eto, Lods, napaka-stable na sapatos na to. Kaya nila siguro sinabi na almost perfect to. Pagkatapos, Lods, yung shank plate pala na ginamit dito is medyo pa-oval para sa anti-torsion. Pagkatapos, madalas ko rin nababanggit yung carbon and nylon. Parang magkalaban sila sa pagandahan ng performance. Ang ginawa rito is minix na yung dalawa. Ayon sa may specs nila, nylon and carbon ang ginamit nila sa shank plate. So pinipilit nilang ilagay yung dalawang magandang materials para maging maganda ang performance ng sapatos na to. Pagkatapos yung sa ibabaw naman, Lods, kung alam niyo yung Flyknit, di ba? Parang medyo ganun yung ginawa rito, Lods. Pagkatapos, yung mga lines na yan is meron yung purpose para mas ma-hold ng maayos yung sapatos. Then according sa specs nila, yung mga spaces na ginagawa nila dyan at yung pattern na ginawa nila is according kung saan ba nagkakaroon ng pressure yung paa natin. So scientifically made to and engineered para dun sa movement ng paa natin. Tapos ito, Lods, yung isa sa mga binibida nila Yan o, yung air bubble na yan na merong pellets ng boost foam. Yan. So, nung una, para saan ba to iniisip ko? Then, nung sinuot ko, na-feel ko, Lods, di ba, pagka yung sa tang natin, dito sa may sapatos, pag inihigpitan, di ba,
kahit na meron tela yan, Lods, ang nangyayari, minsan nararamdaman mo yung tali, yung higpit ng tali. So, ang nangyayari dito, Lods, dahil bubble wrap to o with pellets, ang nangyayari, imbis na doon sa tela, yung pressure ng tali ay meron, kumakalat. So, nangyayari, parang maganda yung cushioning ng tang and yung higpit ng sintas mo doon sa paa mo. So, nagiging komportable yung suot mo. Yung inspiration naman ng sapatos na to is yung cocoon. Yung cocoon, Lods, ano yun eh? Alam niyo yung moth, di ba yung pagka meron parang butterfly na lumilipas sa kwarto, sinasabi natin may nagpaparamdam. Bago siya maging ganun kasi, is cocoon muna siya. So yung cocoon na yun, Lods, dun din galing yung mga silk na tela natin. So yun, yung cocoon na yun parang ganito yung itsura nun. And yung symbolism kasi ng cocoon, Lods, parang something great will happen to that individual na pagkatapos niyang magpahinga doon, magpalakas, biglang makikita natin yung tunay na ganda niya at lilipad siya. So parang ganun yung nangyari kay Austin Reeves, diba? Galing siya sa small town, inspiration talaga siya actually kung alam niyo yung story niya. Pagkatapos hanggang sa marami siyang doubters, hanggang sa naging NBA player siya, until maging USA team player, diba? Grabe tong sapatos na to, yung ginawa nilang pagbabago ng konti, dun sa AR1 pa rin, which is a version 2, pinerfect na nila yung sapatos na to. Also the story behind it. So, ito nga pala yung AR1. So, unang sapatos, so yung pa rin yung meaning ng cocoon. Ibig sabihin, magkakaroon pa siya ng another shoes siguro na paganda ng paganda. So mga Lods, so ito yung history shoes ni Austin Reeves. So kung gusto niyo ng ganito, Lods, meron yan sa yellow basket, nilagay ko na rin. And meron pang iba-ibang kulay to. May kulay pink, may kulay green, may kulay blue, may kulay yellow, green, ano pa ba? Kulay nito. May kulay orange din nito eh. And meron ding Lakers na kulay, tapos kulay black siya. So mga Lods, sana nagustuhan niyo yung review na to. Thank you!